Good morning, good morning. Ayan, busy na naman ang inyong Inday sa kusina. Ayan, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng minchang. Ayan guys, yung aking giniling na baboy. Ang lalako natin itong minchang. Ayan o. Ano lang yan guys, yung parang ano lang yan, topo lang yan na naikot-ikot-ikot-ikot. Topong maligat. Ayan. Tapos itong ilalako natin, ayan o. Saka ito, ayan. So, mamayang gabi ko pa yan lulutuin, i-ready ko lang guys. Saka pinakita ko sa inyo. Pero hihiwain ko to guys, ng maliit na maliliit na kagaya nito. Ayan. At saka ito guys, panggabi yan. Pechay! Yan ang panggabi naming ulam, pechay. At saka nga pala guys ito. Eto guys, kalabasa. Ang kalabasa na yan ay i-steam ko lang guys. Kasi dito ang kalabasa ini-steam lang. Alam nyo guys, pag i-steam yan, balatan ko lang ng yung pangit na balat niyan. Pero hindi ko lahat tatanggalin ang balat niyan. Kasi masarap pala yung niluluto ay ano, kasama yung balat. Masarap din pala siyang kainin. Tapos yung buto niya sa loob, hindi ko na rin siya tatanggalin guys. Hihiwain ko lang yan ng maliliit. Pero yung buto nandun pa rin. Ang sarap niya guys, promise, steam nyo. Tapos guys, hindi ko na yan igigisa din. Hindi ko lalagyan ng asin or whatever. Ganyan na lang namin kakainin yan. Dito ko lang sa Taiwan naranasan yan. Masarap pala. Ewan ko, hindi, kung may nakakaranas ng ganito. Pero dito sa Taiwan ko lang naranasan yan. Kung gaano kasarap yung steam na, lalo na kung maligat guys yung kalabasa, ang sarap. Tapos ayan, yan panggabi din yung isda nila. Ayan. So ayan, at dahil mamayang gabi pa yan lulutuin, i-ready ko lang lahat yan, hihiwain ko. So, ngayon naman ay gagawa ako ng pagkain namin ni Evelyn para sa tanghalian. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang aming pagkain ngayong tanghali. Ayan. Ayan guys, dahil mahirap lang kami ni Evelyn talbos kamote ang aming uulamin. Si Evelyn dinatain ng talbos kamote. Pero lalawan ko ng sardinas para siya kumain. Ang sardinas ng Taiwan guys, ang sarap. Hindi siya malansa. So, kung nasa Taiwan ka, magkain ka ng sardinas, ang sarap. Ito lagi kong pinapabagay sa Pilipinas, guys. Ang sarap. Paborito ng aking family. Ang malaking sardinas, ayan, ang lalako lang dyan ay sibuyas. Walang iba. At syempre, hindi lang yan, guys. Magluluto din ako ng bola-bola. Ito, guys, bola-bola na vegetable. What is the meaning of the vegetable? Ang nakalagay lang dyan ay carrot, saka sibuyas, bawang, at lalagyan ko pa yan ng ano, yung dahon ng sibuyas. Pero may lahok ng karne yan guys. So ako ay magluluto na ngayon ng aming pananghalian dahil tumatanghali na guys. Ayan, makikita nyo guys kung gaano ko gawin yung bola-bola. Alam nyo guys, nilagyan ko yan ng konting ano, baking powder para maalsa. Syempre may isang itlog at saka harina. Hindi naman tayo makakapagawa ng bola-bola kung walang harina, diba? Charot, hindi ako galit. O, ayan na guys, mag-uumpisa na ako magluto. At siya nga pala guys, nagluto din ako ng ano, ng balatong. Alam nyo guys, itong balatong na to, hindi ko nalalahokan ng asin or whatever. Ang lahok niyan lang ay asukal. Kasi paborito ko guys yung ano, balatong na may asukal. Tapos yan ay hinaluan ko ng ano, ng bulgur. Bulgur ba yun ang tawag doon? Masarap siya guys. Paborito ko siyang pagkain. Ang munggo na minatamis. Alam nyo guys, hindi nyo tatanong, sabi ni doktor, maganda daw sa puso ang balatong. Pero yung iba, kontrabida, sabi nila, wag daw silang kakain kasi daw may rayuma. Masakit sa rayuma. Hindi totoo yun, guys. Promise. Ako nga, what is my age now? Never akong sumakit ang rayuma o nagka-rayuma. Ay, ako, pagkain ko talaga ang balatong. So, wag nyong, ano, kung talagang rayumahin kayo, ay rayumahin kayo. Pero hindi po yan nakakapagpakasakit ng rayuma ang balatong. Bagkus ay nakakapagpagaling healthy food po yan, lalo na sa ating mga puso-puso. O, diba? Ayun, real talk. Siya nga pala guys, lalawakan natin siya ng kamote. Dagdag sarap din yan guys. Alam
nyo guys, pag ako yung may extrang gata, yung powder na gata, nilalagyan ko yan. Eh, wala akong extra powder na gata. Kaya, ayan na lang. Pwede na yan kahit walang gata. Ayan, oh. Luto na yan, guys. Yung munggo. So, pinanghuli ko lang yung kamote. So, tatakipan ko yan para maluto. Tapos, ahunin ko na pag luto na yung kamote. O, diba? Magluluto na ako ng ng sardinas. Ayan, oh. Bawang yan at saka sibuyas at saka sili. Buksan natin yung exhaust fan para hindi maanghang. Pag hindi ko binuksan na exhaust fan, amoy na amoy ko yung anghang. Pero alam nyo guys, masarap yung maanghang. Alam nyo guys, para hindi masira yung yung sardinas, igigisa ko na rin muna pati yung talbos kamote. Panghuli natin ilalagay yung sardinas para hindi masira. Medyo luto-lutuin lang natin ng kaunti ang talbos kamote. Luto na yung talbos kamote. Lagyan na natin si sardinas. Ayan, ang pagkain ng OFW ng Taiwan, sardinas. Alam nyo guys, masarap yung sardinas na yan. Lalo, kahit hindi mo igisa, kahit hindi mo initin, diretsong kain na. Ang sarap niya, guys. Ayan, nilagyan ko nga. Kompleto na yung sa Ricardo kasi nilagyan ko ng kaunting oyster sauce saka paminta. Pero no need na yung magic sarap kasi malasa naman yan. Sardinas. Ayan, luluto-lutuin lang natin ng konti. Tapos luto na. Diba? Ang sarap. So, anong masasabi nyo guys sa pagkain ng mga katulong? Masarap kaya yan guys. Hindi lang mga mahirap pa kumakain yan. Kahit mayaman, paborito yan ng mayayaman. Diba? Yan, luto na ang talbos kamote nating may sardinas. Ahunin ko na siya guys. Ang sarap niya. Grabe. Ayan, ahunin ko na siya. Luto na. Kaya na guys yung aking balatong na may kamote. Na matamis, na matamis. Hindi naman katamisan. Ahunin ko na siya guys kasi luto na siya. Ang sarap. Yan ang pan-dessert namin na balatong. Sinong paborito ang ganto? Marami ang tao na hindi kumakain ng ganto. Pero dito sa Taiwan, ang balatong ay tinatamisan. Hindi sila kumakain ng kagaya natin na balatong na ginigisa na nilalagyan ng kung ano-anong karne, ganun. Dito sa Taiwan, minatamis lang ang balatong. Ayan. Ayan guys, nag-uumpisa na ako magluto ng aking bula-bula. Buksan natin ang exhaust fan. Ang bilis lumaki guys kasi nilagyan ko siya ng pampaalsa. Ay! Puntik na naman ako matalsikan ng mantika. Ayan yung unang batch lang guys ng pagluluto ko ng bula-bula. Ito pa, marami pa siya guys. Yan. Takot talaga ako guys pag ako nagpiprito. Lutuin ko lang sa mahinang apoy para malutong-maluto lahat yung loob. Yan, pwede na siyang ahunin guys kasi lutong-luto na siya. Para maluto ko na naman yung susunod na batch. Ahunin ko na siya. Guys, yung pangalawang batch ng niluluto ko. Itinudo ko na guys kasi maraming mantika para isang lutuan na lang. Ito yung naluto ko. Ang dami Ayan. Sa mahinang apoy lang guys para hindi masunog. Sarap! Ang aking bula-bulang carrots. Pero meron niyang karne guys Take note, may karneng konti. Sibuyas, dahon ng sibuyas, bawang, harina, itlog, ayun. Napansin nyo guys, lumaki siya. Kaya pag gagawa kayo ng pangnegosyo na bola-bola guys, lagyan nyo ng harian ng
pampaalsa para lumaki siya. Alam nyo guys, sa paggagawa ng kikiam, madali lang din gumawa ng kikiam. Next time, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng kikiam pang negosyo. Ito guys, pwedeng pang negosyo. Ayan. Maluluto na siya, pero niluto ko talaga sa mahinang apoy para hindi masunog. Alam nyo guys, nang tinikman ko, kinagat ko, ay ang lambot-lambot niya. Ang sarap. Kaya, hindi kayo mapapahiya sa inyong customer kung gagawin yung pang negosyo ito. Diba? Tinuturuan ko lang ko kayo kung paano gumawa ng pangnegosyo na sa murang halaga. Ayan. Ayan, tamang-tama guys. Ayan na. Lutong-luto na siya. Ganyan lang guys. Pag pwede na siyang ahunin. Mapula na siya. Huwag niyong papaitimin. So, ayan. Ahunin ko na siya guys. Maraming salamat sa panonood ng aking bola carrot at vegetable. At ayan guys, nag-uumpisa na tayo magluto ng karne na giniling. Kakatiin ko lang yan guys, tapos ilalagay natin itong lahok. Ito yung lahok niya guys. Pickles, tapos yun may mani sa loob yan Siyempre ito yan yung ginayat-gayat ko kanina. Topo din yan guys na maligat. Hiniwa-hiwa ko lang. Yan. Pakakatiin ko lang ito guys, tapos ilalagay na natin yung ricado. Madali lang maluto ang giniling na baboy. At sobrang bilis ko lang magluto guys. Okay lang yan guys, kahit paulit-ulit yung napapanood yung niluluto. Para masanay na kayo. Ayan, pwede na siguro. Pero wait lang. Atin mo nang katihin. Kasi nagtubig siya Lagyan natin paminta. Pwede na natin lagay ang pickles. Saka yung sabaw ng pickles, ang sarap niyan guys. Sinama ko na. Saka ito. Saka. Hindi nyo naman kasi alam yan. Kasi wala sa atin sa Pilipinas. Sa Taiwan lang meron. Tapos ang minchang. Ang tawag yan ay minchang. So yan guys, lalagyan ko lang yan ng konting toyo saka oyster sauce. Tapos konting sugar. Yun na, wala na ibang lahok. Yan. Ito na siya sa ricado guys at sobrang sarap na niya. Pakakatiin ko lang ng konti yan kasi nilagyan ko ng konting sabaw para maluto talaga yung baboy. Yan. Luto na siya guys, pero syempre kakatingin pa natin ng konti. Ayan, salamat sa panonood ng aking minchang. At ito guys yung sinasabi ko sa iyo na kalabasa na i-steam ko lang yan guys. Tapos kakainin namin ng ganyan yan. Ayan, hindi ko na tinanggal yan ng mga buto-buto. Tinanggal ko lang yung pangit na balat. Ang sarap niya guys, promise, try nyo. Lagay ko sa isang pinggan tapos i-steam ko. Tapos, pagkaluto niyan ay okay na. Ready na siyang kainin. O, diba? Ganun lang siya kasimple, guys. O, diba? Guys, i-steam na natin yan dyan sa kaldero. Kaldero yung pinag-steaman ko, guys. Kaya nilagay ko sa maliit na pinggan. Ayan. Kasi pag sa malalim na lalagyan, hindi maluluto yung ilalim. So, kailangan sa mababaw na lalagyan. Ayan. Luto na siya. Ahunin ko na siya, guys. Luto na siya, oh. Kitang-kita mo naman kung gaano kasarap. O, diba? Ayan, thank you for watching sa aking mention. Ayan, guys, luto na siya, oh. Makikita mo, guys, luto na. Susundutin mo lang siya ng chopstick. Pag malambot na, luto na siya. So, ayan, ang aking masarap na kalabasang steam. Ayan.
Magpiprito muna ako ng isda. Natatakot na naman ako talaga sa isda talaga. Pag ako natalsikan, ako'y takot na takot guys. Kaya ang layo-layo ko sa isda. Ayan. Ayan guys, yung lulutuin ko ang pechay. Ayan. Ang aking pechay na makulay green. Tatakipan ko yan guys para maluto. Ayan. Ano yung isda guys? Nilagay ko sa paper towel pagkaluto. Takot na takot talaga ako magprito ng isda kasi baka ako'y matalsikan. Ay, sorry naman. Ayan. Ganyan kayo magprito guys. Ilagay nyo sa paper towel para hindi mamantika. Ayan.